As we wrap up our conference, it's a pleasure to welcome back Pastor Dennis Orhai. He'll be sharing on biblical prescriptions, scriptural safeguards for our family's protection from predators. Pastor Dennis will explore biblical safeguards, the challenges of digital addiction, and the importance of accountability and tech transparency in keeping our families safe. Please join me in giving a warm welcome to Pastor Dennis Orhai. Kung mapapansin niyo po, I intentionally remove my laptop from this pulpit. Okay? Intentionally po, talaga pong ginamit ko. Though, yung mga sessions po natin, majority of the speakers would be quoting verses from the Bible. Pero ngayon po, literally, dinala ko po ang aking Bible. Okay? Napatagal ko na pong namimiss dahil kinidnap po, ransom po siya ni Brother Net. Sabi niya, hanggat hindi po tayo nagka-conference, hindi po mapapabalik ang Bible niyo. Okay? Kidding aside, nilagay ko po talaga itong Bible na ito dito at dinala ko po ito dahil po mahalaga po yung sinasabi po nito. Yung totoo, sa tapatan at totohanan, kahit po sa mga churches po natin, wala na po masyadong nagdadala ng Biblia. Okay? Ang common excuse po would be, yung Bible ko po ay nasa telepono ko. I understand that your Bible will be on your phones. Okay? I vividly understand and okay lang po sa akin yun. Pero ako po, mas sinasuggest ko, maghawak pa rin po tayo ng Bible kasi po yung Bible, pag binuklat nyo, walang distractions. Tama ba? Subukan nyo po yung phone nyo. Buklatin nyo. Kaya di ba? Hindi po para binubuklat ang phone, ano? Maling term yun. I-open yung Bible nyo. Kahit ang intention nyo po ay buklatin yung Bible, ang pinupuntahan nyo Facebook. Kahit ang intention nyo simula, buksan yung Bible, pero napupunta kayo sa Instagram or YouTube icon. Okay? Ayun po, mas ini-encourage po natin, ilagay muna natin yung mga telepono, set aside po muna natin yan, at yung Bible po muna ang tingnan natin. At ito po yung pinaka-conclusion. Kanina po, nagbubulungan po kayo ni Pastor Paul doon. Sabi niya, ayos yung pagkakalatag ng session. Before po we started this conference, we have several meetings po with the team. Sabi nila, baka mag-overlap tayo ng mga lessons. Kasi pag-uusapan yung sextortion, pag-uusapan yung grooming, or whatever na mga iba't ibang ways of predators. Sabi ko, I don't think so. I think it would complement with each other. Iba-ibang aspeto. Apo, nakita po natin yung paano po mapoprotektahan yung family natin sa pagitan ng educational sectors. Okay? Either teacher ka, school owner ka, o administrator ka ng school, nakita din yung kahalagahan. Okay? Yung responsibility nila. Sa church, nakita din po yung kahalagahan po ng church pagdating po sa pag-create ng mga activities sa church, pag-create ng mga programs like camps, mga symposium sa katulad nito. Katulad ito, minadarating po tayong balikatan para sa kabataan, para po ilayo yung mga kabataan. At ilayo na rin po tayo sa distractions po, na dulot dito, at kapamakan po, dulot ng mga online predators. At sa pinakamaganda, narinig din po natin, meron po tayong kapartner na police na itinuro po sa atin yung iba't ibang, i-define sa atin yung iba't ibang uri o pamamaraan ng mga online predators. At pinakita din na meron tayong mga batas that was already drafted by Congress at ini-implement na po ngayon na sa totoo po, let's be honest, hindi po lahat tayo alam na meron ganung batas. Kung meron po nakakaalam, maaari yung ilang popular na batas lang. Di ba? Pero hindi po natin alam na meron po palang ganoon. At hindi rin po natin alam, kahit mga bata, hindi po alam na meron pa po pwede po tayong lapitan sa pulis pagka po tayo ay naka-experience na ganito. Kung nahakang Facebook mo, hindi natin alam, meron ka palang pwedeng lapitan Cybercrime Division. Hindi po karamihan alam po iyan. Kaya po mahalaga yung knowledge. Pero ngayon po, isa sa pinakamahalaga po ay wala pong iba kundi biblical prescription on how we could protect our family. Naniniwala po ako, technology would advance. Okay? And as technology advances, it is inevitable. Diba? Wala pong dito ang telepono nyo hanggang ngayon yung pinipindot pa. Yung kapag ka nag-text kayo, kasayo mo, give me an A. Yung pinipindas mo, tulog yung maingay. Wala namang siguro ganun. Ngayon nag-i-improve na nag-i-improve. Parang kailan lang nilabas yung iPhone 16 ba? 16 tas pinilahan, sobra. Diba?
nag-a-advance ang technology. Ano niyo ba nag-a-advance ang technology? Every time technology advances, one technology becomes obsolete. Ibig sabihin, kapag may bago, may naluluma. Okay? Pero ang kagandahan po, sa lahat po ng sinasabi po natin, ay meron pong isang bagay at isang weapon na po pwede po natin gamitin na kailanman po hindi maluluma. Alam niyo po kung ano po iyon? Ito po, yung salita ng Diyos. Amen? Maganda po yun, di ba? Ma-obsolete po lahat eh. At prior to the creation of technology, the word of the Lord already existed. Kaya po mahalaga na meron po tayong Biblia. Mahalaga po na binabasa yung salita ng Diyos. Mahalaga pong isinasapuso yung salita ng Diyos. At lalo tigit, mahalagang isinasabuhay po ito. Kasi po, ang pong maliwanag po sinabi ng Psalms, chapter 119, verse 105, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Maliwanag po yun eh. Sa taong na nasa kadiliman, mahalaga po ang liwanag. Yung premise po natin kayo na sa verse na binasa sa Ephesians, the battle or the struggles of this world is under the rules of principalities of the darkness of this world. Darkness po ang ginamit. At kung mayroong kadiliman ng mundong ito, ang pagbabasag po sa kadiliman ay wala pong iba kung hindi ilaw. At the main source of light sa ating po mga nilalang ay wala pong iba kung hindi po ang Diyos lamang. At mahalaga po ang salita po ng Diyos. Kaya tingnan po natin, katulad po sinabi ko kanina, bago pa po ma-create lahat ng technology na meron tayo, at kung ano po yung paaring platform na gamitin pa po para wasakin o sirain ang buhay ng mga young people, sirain ang buhay o nakawin na anumang meron tayong ari-arian, at sirain ang buhay ng pamilya, wasakin ng pamilya, sa magitan ng mga technology na ito, ay makita po natin na may ibinigay na pong proteksyon ang warning ng Panginoon sa atin. And there are biblical prescriptions. Ilan lamang po ito. Hindi ko po maibibigay po lahat ng biblical prescriptions from Old Testament down to the New Testament, from Genesis down to Revelation. Marami pong ibinigay. Pero magbibigay lamang po ako ng 6 na mahahalagang bagay na dapat po maintindihan po natin. Here are biblical prescriptions na dapat po natin maintindihan. We need to have scriptural safeguards for our family's protection from predators. Not only from online predators, but the predators of this world. Alright? Unang bagay po, 6 lamang po ito. Kapit lang po tayo. Una, pray with passion. Pray with passion. Ano po sabi dyan? Psalm chapter 91, verse 1 to 2. Pakibasa nga po. Ready, begin. Our God is our fortress. Yung po yung pinakamaganda. Kung nakapunta po kayo sa Maynila, okay, meron pong sikat na fortress dyan. Ano po yun? Yung may bakod na adobe. Ano po yun? Intramuros. Noong panahon po ng gera, tinataktuhan po yan. Kasi po pag pumasok kayo sa loob niyan, safe po kayo from any attack of the outside world. Bakit po? Ang tibay po nung ang tibay po nung adobe eh. Ganon din po, tayo po kung kailangan po natin maging protektado, we are being encouraged by the Word of God to seek refuge sa Panginoon. At paano po natin gagawin yon? How can we seek refuge from our God? All we need to do is just to pray passionately. Yung po isang weapon na ibinigay po sa atin ng Panginoon eh, na manalangin po tayo eh. Kapag ka po ba lumalabas tayo everyday, mga estudyante pumapasok, papunta sa eskwelahan, nananalangin po ba kayo for protection? Yung po bang mga working public po natin, nananalangin po ba tayo kapag ka po tayo ay pumapasok ng trabaho? Or in every aspect of our ways, o kung meron na tayong desisyon na kailangan gawin, o may kiklik tayo sa telepono natin, or may i-install tayong app, or may gagamitin tayong application, are we praying to the Lord? Makaloob ba ng Panginoon sa atin to? We are to pray to the Lord because wisdom comes from above. And not only wisdom comes from above, He is our refuge.
sa piling ng Panginoon, sa presensya po ng Panginoon, tayo po ay makaka-experience ng kapayapaan. Okay, sumunod po. Hindi lang po pray with passion. Sumunod po. Ginawa ko po talagang puro pito para hindi po tayo mahirapan maalala. Ano po yung una? Pray with passion. Sumunod po. Provide loving boundaries. Ano po sabi ng Proverbs chapter 2 verse 23? Basahin po natin. Ready? Begin. Ano po yung sabi? Ano daw po dapat bantayan? Dapat pong bantayan ay yung puso. Alam niyo po ba, alam na mga kapulisan po natin to at na mga nasa medical field. Kapag ka po mayroong krimen, ano pong unang pinupunta niya para gustong patayin yung tao? Dalawang aspeto po. Parte ng katawan ng tao. Una, utak. Pag binaril mo sa brain, patay. Pag binaril mo sa puso, patay. Ganun din po. Dahil ang sentro ng ating nervous system ay walang iba kundi ang puso po natin. Mahalaga po iyon. Kaya po pinababantayan po ng Panginoon yung mga puso po natin. Ano yung mga dinidesire ng puso natin? Pinababantayan po ng Panginoon sa atin to. Set nurturing yet firm boundaries that show your love and care. Guard your hearts. Guard your minds. Guard your thoughts. Sabi ng Bible, an idle mind is what? A devil's workshop. Yung pong mga pag-iisip, yung kaisipan o yung utak po na idle, walang ginagawa. Anong ginagawa po? Pinaglalaroan o playground ng kaaway. And to tell you honestly, we are also teaching digital dependence. And majority po, even Ma'am Florence, kayo na nag-uusap kami doon habang kami nagla-lunch, sabi niya karamihan ng mga nakatutong lagi sa telepono, laging tulala. Di ba? Pansinin niyo po, marami pong na-aksidente sa EDSA na nagte-telepono tumatawid. Hindi mo ba? Tapos pag binusinahan ng kotse siya, pagalit. Bakit nagagalit? Nagtitext ako dito, storbo ka. Tumatawid ka sa kali. Karamihan po ng mga napapahamak, ito po yung mga laging tulala. At majority po, dahil nga po walang emotion yung laging kausap di ba? Hindi yung mararamdaman ng emotion ng kausap po. Nangyari, bumababa po yung emotional quotient. Hindi na po nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng love. Hindi na maintindihan kung ano ibig sabihin ng anger. Hindi na po nila maintindihan yun. Nako-confuse na po sila Kasi yung text ko wala namang emotion Kahit i-text ko asawa ko ng I love you, mas masarap pa rin yung sabihin ko sa kanya, I love you. Di ba? Mas masarap pa rin sabihin ko sa kanya, I love you 3 times a day. Mua, chup-chup. Masarap pa rin sabihin yun. Kasi i-text mo lang, I love you. Tapos lagyan mo lang ng mga emoticon sa puso. Di ba? Kahit anong gawin mo, walang emotion Pero sinasabi ng Bible po dito is for us to provide loving boundaries sa buhay po natin. Maglagay po tayo ng restrictions. Maglagay po tayo kung anong tama. Mag-set po tayo kung ano yung sobra at kung ano yung hindi. Families who are here, parents who are here, maganda, mag-communicate tayo ng pamilya natin. Let's go back to the Word of the Lord. Share natin yung salita ng Diyos. Mag-set tayo ng rule. And ask them, don't just set rules. Sabihin mo sa anak mo, ano bang saloobin mo pag ginawa natin ito? What do you think? Minsan, di na po kasi natin tinatanong mga anak natin, we just set rules. Sasabihin na lang natin, ako magulang Sumunod ka lang. Minsan, kailangan din po natin mapakinggan kung ano sinasabi nila. Kaya po nagkakaroon ng disconnect Kaya po nawawala ng connection with care. Hindi po nila nararamdaman yung care. Pero gusto natin kumonek, pero hindi tayo makakonect. Bakit? Hindi naman po kasi talaga nagpapag-communicate Why don't you sit down? Umupo kayo. Diba? Pag-usap kayo ng mga boundaries na dapat yung gawin at sabihin sa anak niyo, anak, o sweetheart, o lolo, kahit si lola, paano ba natin po protection sa sarili natin? Ang sabi sa Bible, guard our hearts. How can we guard our hearts? Diba? Fathers, baka may iba pong mga tatay dito, into pornography tayo. How can we guard our hearts? Diba? Yung mga asawa natin, nalululong. Saan po? Sa mga online selling.
Nakakalulong talaga yan eh. Opo. Nakaka-addict yung mga online sale. Mothers, preno, busina lang, pipit, gano'n ba? Pero, totoo po, nakakalulong talaga yan. Tama mga mothers? Yung tipong may mga nag-online selling, gusto panoorin. Wala ka namang minamay. Diba? Ganda ka lang dun sa mga pinapanood mo. Diba? Dito ako titingin, baka matrobol ako eh. Meron po akong kilala. Ngayon ko lang po nalaman na ang online selling pala, pwede pang patulog. Hindi ko po sasabihin yung pangalan, pero katabi ko po siya lagi sa kama. Hindi naman siguro wala naman sa ibang katabi sa kama, di ba? Ayoko rin tumingin dito, may tinuturo si brother na, huwag kayo nagtuturo. Di ba lang? Dahil mahal ko yung asawa ko eh. Pero dahil natutuwa ko sa kanya eh. Nanonood siya. Imay mo na to, yung mga nag-online selling. Nakakayat kayong boses eh. Hindi pong, imay nila to! Di ba? Minsan may magmumura pa eh. Di ba? Tapos sabi ko yung asawa ko, natutulog siya. Ay, wala. Ang patulog ko yan, huwag istorbo. Sabi ko, ako sigawan mo, hindi ako makakatulog eh. Paano ba nakatulog dyan? Di ba? May minayin ka ba? Wala. Ang masakit yung may dumating. May inex ka ba bisita? Wala. Bakit may padalang package? Pero sinisingil ako set boundaries. Bakit namunta doon? Paano naman trouble ako mamaya? Set boundaries pala. Hanggang pinto ka lang mamaya. Okay? But kidding aside, let us provide loving boundaries. Ano mo anak? Mahal kita eh. Babawin ka na po nila. Kakami na ako eh. Alam mo, mahal kita eh. Parang hindi ko kaya mag-within. Lord, wisdom please. Okay. Mga anak, kaya ko pinagbabawal sa iyan. Hindi dahil sa ayaw ko ma-experience mo yan. I want you to be safe. Daddy loves you so much. I was invited last week sa isang gantong conference na mas maliit lang na konting conference. And may clear pa sa tao. There was one question of a parent. Sabi ng parent, Pastor, pwede po ba magtanong? Ay ko, sige. Hanggang isa lang. Yung pangalawa may bayad na. Sabi ko, ano po yung tanong ni ma'am? Paano mo pong sasabihin sa anak ko na bawal po niyang laruin itong laro na to nang hindi po siya masasaktan? I was thinking, paano kung na-trouble yung anak mo, hindi ba mas masasaktan yung anak mo? At pag nasaktan yung anak mo, hindi ba masasaktan ka din? Tama mo ba? Correct me if I'm wrong. Tama mo ba yun? Pero ang sabi ng nanay ay ito, kasi po, natatakot po akong masaktan ko yung damdamin ng anak ko. Wow! So, ayaw mo saktan yung damdamin ng anak mo, pero okay lang siyang mapahamak at masaktan sa mga online predators? That was on the back of my mind, but I answered it on a different perspective. Sabi ko, kumusta po ba kayo? Kasi totoo, kapag ka po open yung communication mo sa anak mo, pwede ka mag-set ng boundaries and biblical boundaries na pwede mo sabihin sa kanila. Anak, parang kita eh. Sabi ng Bible, spare not your child with a rod. Para saan po? Para maparusahan lang sila? Pagmalupitan? Dahil gusto biglan ng latay ang puwet nila o kung saan natatama yung belt mo o yung pamalo mo? Hindi po yun eh. Nung ibinigay po ng Panginoon yung phrase na yun is for parents to express their love sa anak nila. Hindi po laban tawag po doon. Kaya po pinapalago ng Panginoon, makanti po tayo kasi may mga pagkakataon, hindi po natin matanggap na mali ang isang bagay hanggat hindi po tayo kinakanti. Iba sa atin, pag sinabihan kayo, huwag tumawid. Anong ginagawa? May tumawid. Anong ginawa ang dating MMDA chairman? Bawal tumawid. Di ba? Nakamamatay. Anong ginawa? May picture. Tumatawid. Nakasampa pa yung paa. Ano sumunod? Pinalitan yung signage eh. Bawal tumawid. May namatay na. Anong ginawa? May tumawid pa rin. Kung hindi nagbago yung chairman po na yun, okay? Ang susunod na ilalagay niya, bawal tumawid, papatayin kita. Iba-iba na po yung tenses eh. Minsan po, kailangan makanti tayo ng konti.
para malaman natin na mali yung bagay na yon. Sakto po, nandito family-oriented po tayo. Children who are here, young people who are here, walang gagawin na mga magulang nyo na ikasasama nyo. Lalo tigit, kung ang magulang nyo ay Kristiyano, ay may takot sa Diyos, maniwala kayo sa hindi, wala kaming gagawin para sa ikasasama ninyo. Kaya nga po nagpapagal ang mga nanay at tatay nyo eh. Alam nyo kung para saan? Para sa kalalagayan nyo, sa kabutihan nyo. At kaya din po dinala kayo ng mga tatay at mga nanay nyo sa conference na ito dahil sobrang mahal nila kayo. Na hindi nila maipaliwanag o yung mga dapat na boundaries na po pwedeng ma-share naman namin na meron din namang expertise pagdating sa ganitong aspeto. Let's set and provide loving boundaries. Hindi ko sinabing provide boundaries. Hindi mo yung sinasabi ng Bible. Ang tinuturo po ng Bible is for us to provide loving boundaries. And children needs to understand that. Hindi lang po sa mga bata po yun ha. Kahit po sa mag-asawa yun. Minsan pag pinagbawalan mo yung asawa mo, akala mo kaaway mo yung asawa mo, hindi mo ba? Mag-set kayo ng boundaries. Alam mo lang kaya ganyan. Kasi mahal kita eh. Sa amin po, one of our boundaries sa bahay po namin, as accountability partner po kami ng business ko, I'm working ng madaling araw from 8 o'clock, tama po, 9 o'clock to 6 o'clock. Mag-aalis siya kapag may daylight saving time sa States. Yung PC ko po, yung computer ko po, nakaharap sa bed ng asawa ko. Bakit po? Kasi yung dual monitor ko po, naka-online shopping. Ay, hindi pala, sorry. Hindi po. Para kung sakasakali, okay, para kung sakasakali man po, na may lumabas ng kahit anumang masama, intentional or unintentional, alright? Eh, meron pong makapalita sa akin. Kaya minsan po, ang asawa ko, hindi ko po alam kung saan nagagaling ang mata niya. Tulog po siya, pero nakakit mga misis. Mga misis lang ang tulog na may mata. Nakapikit, sasabihin niya, anong pinanonood mo dyan? Sabi ko, nandito ba yung Holy Spirit? Ang masakit ko, nararamdaman ko yung presensya niya. Parang unan. Uy, parang may bato ka. Bakit ko po ginagawa yung kidding aside? Kasi po, ayokong matrobol. At pag sinita po ako ng asawa ko, hindi ko po yung ikinasasama ng loob. Boundaries na po namin yun. Loving boundaries na po yun. Bakit? Kasi pag na-engage ako sa mga bagay na masama online, hindi lang po akong matotrobol. Pati po siya. Kasi biblically ginawa kaming isa eh. At pag natrobol kaming dalawa, matotrobol din ang pamilya po namin. Kaya po yung mga online predators, hindi po tinitira lang din yung mga bata, mga senior citizen o sino man. Ang gusto pong wasakin ng kaaway ay buong pamilya. Provide loving boundaries. Pangatlo po, ito mahalaga po ito. Promote open communication. James chapter 1 verse 19. Basa. Wait lang po, humihina Pag humihina po, tumatagal po ako. Okay? James 1:19. Dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to wrath. Christians, my fellow brothers and sisters, my fellow parents, apply po natin to, yung open communication. How do you communicate with your children kapag na-trouble sila? Hindi po ako pupusin na ng konti dito. Dire-diretso ito po to full speed. Baka po kaya walang open communication sa family. Kasi, pag na-trouble yung bata, imbis na evaluate natin yung situation, bumaba na tayo agad parang Carmelite. Diba? Wala na. Ang sabi mo ng Bible, my brothers and sisters, take note of this. Sulat natin maigi ito. Ilagay po sa pusong isipan natin. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Minsan, hindi nga minsan ipinapayo ng Panginoon, mga magulang, matuto po tayong makinig. Tayo pong mga magulang, hindi lang po tayo ang binigyan ng Panginoon ng bibig.
yung mga anak po natin, binigyan din po ng Panginoon ng bibig. Mga magulang, mga kapwa ko magulang na naririto, hindi lamang po tayo binigyan ng Panginoon ng emotion para masaktan, tumawa at maging maligaya. Ganun din po yung anak natin. Baka po nagkakaroon ng disconnect kasi po wala po tayong tamang communication. Nakita niyo po yung video kanina, yung kay Brother Jonathan. Yun nga, ilang beses na lang pinag-uusapan eh. May total disconnect pa din eh. Di ba? Baka po hindi natin anak, trouble na para anak natin. Or, marami po siguro may mga anak dito, trouble ang anak nyo, pero hindi na nagsasabi sa inyo. Bakit? Because binaligtad natin yung prinsipyo ng Panginoon. We are quick to speak, quick to become angry, and we are slow to listen. Eh kung titingnan din po natin ito, ganoon din po sa Panginoon. We are supposed to be quick to listen to the principles of the Lord. And that is how we are to promote open communication. Hindi lang po sa church, kundi sa family. Ganon din mga anak, kahit sa tingin mo galit si daddy o galit si mommy at trouble ka, huwag kang matatakot lumapit sa kanila. Kahit magalit ang mga magulang mo, kahit trouble ka sa ginawa mo o nagawa mo, mali man o hindi mali, sinadya man o hindi sinadya, ang gusto kong sabihin sa inyo, yung mga magulang ay tinalaga ng Panginoon sa inyo, itinalaga yan para mahalin kayo at arugain kayo. We are to be slow to speak, okay, but quick to listen, and not to be angry. Okay? Slow to be angry. Okay? Pakailan na po ako. Pang-apat na. Tatlo na. Mabilis na po ito. Next. Prepare with wisdom. Proverbs chapter 24 verse 3 to 4. Read please. By wisdom, asay po dito, house is built. Sa magitan ng wisdom, nabubuo ang tahanan o ang bahay. Alright? Paano pong ibig sabihin dito sa analogy po dito? Paano buo bahay sa magitan ng wisdom? Kailangan po sa mga nagtatayo ng bahay, ang pinakamahalagang infrastructure sa mga engineer at iniinvesta ng mas malaking amount ng money apart from aesthetic o yung kagandahan ng finishing touches ng bahay ay wala pong iba kundi ang foundation. Kapag ka po mahina ang pundasyon, di ba, magigiba po kagad yung bahay pag dinaanan ng bagyo. Kapag ka talo pong Pilipinas, daanan po tayo ng bagyo eh. Pagka lumindol, konting yan eh, magigiba po kagad yan. Mahinang pundasyon po yan ha. E di lalo tingin po kung wala pong pundasyon. Pero alam niyo po ba, karamihan ng pamilya, kung hindi po mahina ang pundasyon, ay wala pong pundasyon. Kasi po ang sabi po dito, by wisdom, a house is built. E nasa po yung wisdom at foundation po doon. Tandaan po natin, there are two kinds of knowing sa tao. It's about knowledge and about wisdom. Yung knowledge po, these are acquired information from educational institution na natututunan po natin. Itinuturo ng eskwelahan. Ipinuturo ng mga guro po natin. Ang tawag po dyan ay knowledge. Okay? But wisdom is far beyond knowledge. It is a wisdom o knowledge ng pagkakaalam na mabuti at tama. At yan ay manggagaling lamang po sa Panginoon. Kaya maraming mga tao nalilisya ng landas, kaya po maraming mga mananampalataya at tao na nai-engage sa online predators. Bakit? Wala pong wisdom galing sa Panginoon. How many times do we open our Facebook and our phones every day? Ilang beses po yan, tingnan po natin yung time lag ng phone natin, ng apps natin, kung gaano katagal mo binubuksan ng mga applications mo. And tingnan mo, i-compare mo kung gaano mo katagal binuksan ng Bible mo, kung paano ka nag-invest dito. Eh, sabi ng Bible, meditate in the Word of God day and night. Hindi po sinabing day lang. Hindi mo sinabing night lang. Ang sinabi, day and night. Kung ako nga po dito, malamang, hindi lang po ko si Lord eh. Baka sabihin ko po dito, day up to night.
Bakit po? Wala pong tapon sa salita po ng Diyos. Ang computer, ang telepono, ma-obsolete. Pero ang salita po ng Diyos, never ma-obsolete. And the protection of the Lord and the wisdom that comes from above will never be obsolete. And come to think of it, nakakalungkot pong isipin na marami pong napapahamak, maraming kabataan na napapahamak, hanggang mga senior citizen napapahamak because of the lack of wisdom. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, ginagabayan po ng Panginoon eh. Ang tunay na anak ng Diyos, binibigyan ng Panginoon ng gabay at patnubay. Maraming pagkakataon sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag ka mag-i-engage yan, putol yan. Pero because of your lack of wisdom, ano nangyayari? Napapahamak po tayo. Tingnan po natin ang statistics ng church. How many churchgoers are there every Sunday? Pagdating ng prayer meeting, ilan po umaatin ng prayer meeting para manalangin? Pagdating po sa tahanan natin may Biblia, pero kailan binubuksan ng Bible? Sa family po natin, kailan tayo nananalangin bilang isang pamilya? Huwag na nga po bilang pamilya, bilang isang individual. Ilang beses kang manalangin? Because what I do believe in the Bible, at tinuturo po ng Bible, is not for us to pray alone. Ang sabi ng Bible is to pray without ceasing. Ibig sabihin, walang humpay na pananalangin. Kaya po itinuturo sa Bible is not just to pray, but to have a prayer life. Yung kahit naglalakad ka, nananalangin ka. Hindi mo kailangan nakapikit ka eh. Subukan ka manalangin nakapikit sa kalye, mabubundol ka. Pwede ka habang naglalakad ka, may pinagdadaanan ka, kausapin mo si Lord, Lord, wala kong perang pamasahe. Sana po umulan ng Maria. Huwag mo mag-pray yun, bukol ka. May mabato sa'yo ng 20, sigurado alkansya ulo mo eh. Yung may problema ka, inusulta mo Panginoon. May kailangan kang desisyon, inusulta mo Panginoon. Baka even din yung app na ini-install natin, konsultahin mo Panginoon. Baka kung ano naka-install na app dyan, tinanong mo ba sa Panginoon kung kalooban niya yan? Iba sa inyo, may mga naka-install na mga dating apps eh. Kalooban ba ng Panginoon yan? Baka pagka nagka-checkan tayo dito ng telepono, magulat tayo, tatay, nanay, may asawa, pero may dating app sa telepono. How come? Hindi kalooban po ng Panginoon yun, di po ba? Bakit ka nag-dating app? May asawa ka na. Tingnan po natin yung content natin, yung historical content natin. Pagpunta sa YouTube, ano ang pinapanood mo? How many times did you listen to preaching of the Lord rather than sa mga vlogger na sinusundan mo na walang ginawa pag-ibag mura? Then we ask, bakit ba ako napapahamak? Lack of wisdom. Ang isang mali, kapag ka po wisdom nang galing sa Panginoon, kapag ka mali, ipapaalam sa inyo ng Panginoon, mali yan. If it's too good to be true, it's not true. Hindi po biblical version eh. Pero tinuturo po ng mundo yun eh. Pero kahit tinuturo ng mundo yun, dahil tayo napapahamak eh. Ang sabi ng Bible, resist temptation. Pero tayo, engage sa temptation. Why? Lack of wisdom. Ang pinakamasakit, binigyan ka ng Panginoon ng wisdom. Sinabi sa iyo ng Panginoon, huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yung desisyon na yan. Pero in-engage mo pa rin. Anong nangyari sa iyo? Napahamak ka. At the end of the day, babalik sa Panginoon. Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? Tapos sabi sa iyo ng Panginoon, anak, bago ka palang ilalang, ibinigay ko na yung gabay para hindi ka mapahamak. Ang tigas sa ulo mo eh. Prepare with wisdom. How do you prepare your day? Pagmulat ng mata, diretso sa kupeta, ang ginagawa mo, magsipilyo. Tao ba? Ngayon, pagmulat ng mata, dampot ng telepono, tingnan kung may nag-like sa Facebook post, Instagram post mo. Bibihira na po yung nakikita po na bubukas ng Bible eh. Sa church, subukan yung mga kapatid ko pong pastor, mag-survey po tayo. Ilan po sa mga church members natin ngayon ang pumupunta sa church na may dalang Bible? Now ask them. Kaya lacking of wisdom eh. Alam ko, i-depensa nyo. Kasi po ako may telepono din, nandito rin yung Bible ko eh. Pero hindi ko po tinatanggal yung Biblia. Kasi yung Biblia, walang Facebook app, walang YouTube, walang Instagram.
Instagram, walang internet, at hindi kailangan ng wifi. Sa telepono, may Biblia, pero ang daming distractions. Nakabukas ka ng Bible, magno-notify sa'yo, uy, may nag-like sa post ko. Lacking of wisdom. We always ask the Lord for wisdom. Second to the last, na pinakamahalaga, protect through God's promises. Ano po sa amin ng Isaiah chapter 41 verse 10? Basa. Let us protect to God's promise. At ito po ng pangako ng Panginoon dito. No? Do not fear, for I am with you. Iba po sa atin, kaya kayo attend ng Vigilance Conference because you are part of that 44.4% who've registered na may encounter sa predator, whatever type of predator it is. At iba sa inyo, kaya kayo pumunta dito, kaya po maraming mga parents na nandito because you are afraid na kayo ay magkaroon ng engagement sa isang predator. O kung hindi man, may engagement ka sa predator, gusto mo mawaksin na yung engagement mo dyan. Whatever type of engagement it will be. O iba sa inyo, kaya kayo nandito, takot kayo para sa mga anak nyo. Pero ang ganda po ng pangako ng Panginoon, anak, do not fear, huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kapag ka anak ka niya, I am with you, and do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang ganda po ng pangako na yun. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang magugulumihanan, huwag kang matatakot. Because the greatest protector of mankind is none other than God Himself. Diba sabi ng Panginoon, nangihina ka. Pag dumating ang temptation ng mundo sa'yo, nakakita yung mga pagsubok ng mga online predators sa'yo, Panginoon ang magbibigay sa'yo ng kalakasan. Kapag ka ikaw nangihina ka, kapag ka ikaw nanlulupay-pay ka, kapag ka ikaw hindi mo alam ang gagawin mo, ang ganda ng pangako ng Panginoon, I will help you. At kapag ka ikaw nasadla ka na sa problema ng buhay mo, ano sabi ng Panginoon? He will uphold you. Hindi mo ba't napakaganda po nun? Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Pero bakit hindi po natin mapakawakan ito to protect our children? Because of our lack of wisdom. Meditate in the word of the Lord day and night. Ang dami pong pangako ng Panginoon sa Bible. You open the Bible, there will be hundreds and hundreds of thousands of promises. Sa lahat ng aspeto, mapatrabaho, katuwang sa buhay, desisyon, ang daming sinasabi ng Panginoon. Pastor, ba't hindi ko alam? Because you're ignorant. Why are you ignorant? Lack of education. Why do you lack education? Because of your timidity to read. Ang taong maalam, hindi basta-basta napapahamak. Kapag ka maalam ka sa binigay na proteksyon ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka basta-basta mabubudol. Pansinin niyo po, bakit po ang Kristiyano nabubudol? Evaluate mo sarili mo pag nabudol ka. You will be lacking of wisdom. Hindi ka nag-pray, hindi ka nagbasa ng Bible, wala ka sa tamang relasyon sa Panginoon. Kasi maliwanag po pangako ng Panginoon eh. Hindi na po ako nagsabi nito eh. Huwag niyo po ako singilin. Sabi po ng Panginoon ito eh. Kapag ka ikaw, anak ko, ano gagawin ko sa iyo? I will help you. I will strengthen you. Palalakasin kita. I will uphold you with my righteous right hand. Asamahan ka ng Panginoon eh. Protect through God's promises. At panghuli, pursue Christ-like character. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Read please. Balik rin po natin yung verse. Kaya po maraming mga mananampalataya, even as na tao na napapahamak, patayin din sa online predators. Because hindi po nakikita sa atin to. Ano yung kabaliktaran ng love? Hatred. Ano yung kabaliktaran ng joy? Sadness. Ano yung kabaliktaran ng peace? Forbearance. Hindi ko alam. Paki-google nyo lang. Ano ba antonym nito? Okay? Kindness. Sa madali ang pastor, being unkind.
Okay din. Sige. Goodness. Pakichat TPP nga po ito. Pabalitan ito verse na ito. Faithfulness. Faithfulness. Gentleness. Self-control. Sa tingin ko yung trouble tayo. Against such things there is no law. Kasi lahat ng bagay na pinalitan mo, yun ang ginagamit ng kaaway kaya tayo napapahamak. Bakit meron mag-asawa na kahiwalay? It is because of unfaithfulness. Bakit po marami nag-aaway sa kalye? Because of lack of gentleness. Bakit po may nakapatay? Ang sinabi niya, nagdilima pa rin ko, kinapatay ko. Bakit? Lack of self-control. Bakit po nabili yung binili mo sa online shopping na hindi mo naman kailangan? Lack of? Yan. Pakibulog sa katabi niyo. Pagkalaki siyang gano'n. Lack of love. Lack of joy. Kaya po tinuturo ng Bible, for us, ito pong mga bagay na ito, these are some of the biblical prescriptions para hindi po tayo makaw. Sabi mo, doktor, para po kung may karamdaman po tayo, meron pong lunas. Okay? Pero sa mga doktor, sinasabi din po ng doktor, para hindi ka magkasakit, meron din pong preventive na pinapainuman doktor. Alam niyo po kung ano yun? Sa mga nasa medical field, ano po yun? Yun, may narinig ako, vitamins. Bakit? Preventive po kasi yun. Yung sinasabi po ng biblical prescriptions dito, ay hindi po ito patch solutions doon sa mga problema. Ito pong biblical prescriptions are prescribed by the Lord before we were created para hindi po tayo mapahamak. Sana po, as I end this, magsilbing vitamins po ito ng bawat isang mananampalataya para hindi po tayo mapahamak at magkaroon ng engagement sa mga online predators. Bakit po? Kahit 500,000, according to FBI, 500,000 online predators per hour are recorded by them. And even the police officers, kanina, binigay po na numbers dito. Kahit kano po kalaki yung numero po niya, kapag ka po nagba-vitamins tayo, sinusunod po natin yung prescriptions ng Panginoon, imposible pong mapahamak po tayo. Bakit? Because God is our fortress. God is our refuge. God is our strength in times of trouble. Even in times of we are not in trouble, Panginoon po ang magbibigay ng proteksyon at kalakasan po sa atin. And that is the only way on how we Christians can protect our family. And that is the only way on how we could be vigilant sa mundong ito na ginagalawan natin. Because this world, sabi ng Ephesians, we are, the days we are living, because the days are evil. Kahit anong kadiliman ng mundong ito, Thy word, O Lord, is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ano mang pong ginagawa ng mundo para padilimin ang kaaway, para padilimin ang mundong ito, para padilimin ang sitwasyon ng pamilya ko o ng relasyon mag-asawa o bilang isang individual, kahit anong gustong gawin ng diablo, gawin miserable ka, kahit gamitin pa itong mga online predators na ito, if we are vigilant and we are applying the biblical prescriptions of the Lord, we will be protected. That is how we can be vigilant. Sana po, naging hamon po sa atin at naging pagpapala po itong conference po na ito. To all, sa Panginoon po, lahat po ng papuri. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat po for this conference that you've given us, Panginoon. Thank you for all the speakers, Lord God. Thank you for bringing us together in this place. Salamat sa mga aral na natutunan namin, Panginoon. From technical and technological teachings na natutunan po na down to theological teaching, to biblical prescriptions na binigay mo sa amin para kami ay maging ligtas sa mga gawa ng kaaway sa mundong ito. Dakilang Diyos, we give you thanks, O Lord, we pray. Amen and amen. Are you blessed? Amen. Tapos ang